Okay na, sir. Yes, hola! Magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating programang Kapihang Marinero. Naimbag nga bigat, kada kayo amin dita kakabsat ko nga Ilocano. Maya paaba kenyo ngan King Pampanga. Mayong buntag sa inyong tanan sa mga kaigsuunan ko sa Sugbo. Sa akon mga kasimanwa sa Iloilo, maayong aga, hak mga kasangkayan halete, idoy, maupay nga aga, kung waray kasanhanti idoy, diri ka dito ni Spotting, hamon halete idoy, amugad siton, con mi hermanos y hermanas allí en Zamboanga, buenos días con ustedes, ha mga maas tayo manghud ko hasug, habasilan, tawi-tawi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La ilaha illallah. Nandito na naman tayo. Pag-uusapan na naman natin ang problema sa industriya maritima, lalong-lalo na sa industriya ng mga magdaragat. Ngayon, inipon ko yung mga tanong, yung mga tanong, no? Yung mga tanong na nandyan sa Facebook. Kasi, minsan, naglalagay kayo ng tanong, sinasagot ko, yung sagot, yung kahit na nakasagot ako, sa sunod, may magtatanong, ganun na naman tanong, sasagutin ko naman pare-pareha. So, inipon ko na lang lahat-lahat yan para masagot ko dito. Kaya, aabangan ninyo ako tuwing umaga, no? Tuwing umaga, sa alas 9, gagawin natin kada umaga na talaga sa alas 9 para mapag-usapan natin maigi kung ano ba talaga ang problema sa industriya maritima, ano bang ginagawa na marina, ano bang ginagawa ng UWA, at ano ang dapat natin gawin. Ngayon, unang katanungan, pwede din po ba makakuha sa UWA kung January pa bumaba? Tanong ito ni John Fernando. Pwede. Dapat sa lahat ng mga marino yan na nagka-standby. Yung bang naghihirap? Naghihirap. Yan ang gusto ko. Yung mga naghihirap, lahat ng marino na naghihirap, qualified yan. Ngayon, ang dapat sana gagawin ng UWA, yung requirements, babaan nila. Hindi yung hihingian pa nila ng ticket, kung ano-ano pag-ik-ik ang hihingin nila, no? Dapat undertaking na nandito kami, stranded kami, naka-standby kami ng ilang buwan, ito yung contribution namin sa UWA. Tapos, yun lang. Ganon. Kasi pera din naman natin yung pera ng UWA, no? Okay. Sir, bakit may temporary stop yung line-ups ng UWA? Yan. Tinira natin to kaagad kahapon kasi nag-stop nga sila. Pero after 2 hours, binawi nila. Kasi binisita nga tayo dito ng media at saka nagpalabas tayo ng statement tungkol dyan sa pera ng UWA. Kaya binawi nila just 2 hours after. Tuloy naman daw yung tulong galing sa UWA. Tuloy na naman daw. Una, sinabi nila na ihinto nila, ngayon sabi tuloy na naman. Paano kami naka-file online? Ang maka-file online, ang loss of employment, hindi nga ako makakuha dahil sarado ka opisina agency namin. Parang minsan, imposible gusto nilang mangyari. Alam nila na lockdown, tapos hingian ka ng gadon. Ayun. Pati ang opisina, problema din nila. Kasi sa totoo, no, ako, hindi naman ako humihingi na sweldo galing sa inyo. Pero may mga consultancy ako sa ibang mga money agency na sa akin, iba yung presyo ko. Kapag tinatanong mo ako at medyo matindi ang problema nyo, pipresyohan ko sila. Kasi money agency sila. Pero marino, nagtatanong sa akin, libre yan, binibigay ko. Kahit minsan hindi kayo nagtatanong, diretso ako na nagbibigay sa inyo ng payo, no? Yan nga ang problema. Paano?
Kaya gumawa kayo ng paraan. Pero paano kahit gagawa kayo ng paraan, pupunta man kayo sa opisina nyo, wala rin tao doon sa opisina. Kaya nga, yung ibang mga money agents, meron akong consultancy fee, no? Sa pagkukonsultan nila sa akin, hindi ko na rin masisingil kasi sarado rin. Oh. Kaya wala akong pera. Wala akong pagkakitaan. Pasensya talaga na yung mga papeles inyo nandoon sa money agency at hindi naman kayo makalabas. Bukod pa dyan, sarado yung money agency. Wala tayong magagawa niyan. Ang magawa mo lang yan kapag na-lift na itong enhanced community quarantine, no? Okay. Sana makatanggap din po ako, sir. Almost 4 months na standby. Ganito nga ang proposal natin sa OWA. Lahat na qualified na nag-standby kahit 6 na buwan, bigyan na dapat. Dahil hirap na yan. Ito na ang panahon na ang OWA ibigay na nila sa Siman itong 10,000. Wala nang maraming tanong. Basta mapatunayan lang na nag-standby siya ng matagal, wala na siyang pera, hirap na hirap, may contribution siya na binigay sa OWA, granted na yan. Okay. Galing yan kay Jeffrey Karungay, kay Lazar Williams, nasa Bahamas ang barko namin, nakaangkorahe lang kami for almost 2 months, marami kaming Pilipino dito. Emerald Princess po ang barko namin. Ang tanong ko po ay ano ang mangyayari pagdating namin sa Pilipinas. Now, iba kasi ang mangyayari kapag nasa cruise ship sila galing. Kasi marami sila, magtulong-tulong dyan ang DOLE, ang Department of Foreign Affairs, pati ang Department of Tourism na maghanap ng hotel para sa titirahan nila. Pero, itong mga nakaangkorahe ngayon sa Bahamas na mga barko ng Princess Cruises, 5 kabarko ito. At uuwi ang isang barko nila dito sa Pilipinas, lulan ang mga crew. So, mahigit kumulang, bawat barko, 400 times 5, mga 2,000 yan ka mga marino na uuwi dito sa isang barko. Sa harap na mag-charter sila ng 5 eroplano, ang ginawa nila, yung barko na lang nila mismo ang pupunta dito, lulan yung mga crew ng lalo na yung mga crew sa steward department, uuwi yan nila dito. So may 2,000 na naman madadagdag na mawawala ng trabaho. Sa ngayon, mahigit 16,000. Tuloy-tuloy ito na maraming Pilipinong marino na mawawala ng trabaho. Kung darating ito, ipa-cover kaagad natin ito ng media para hindi kawawa yung kalunos-lunos yung mangyayari sa kanila. Galing kay Manuel Jimenez, Sir, yung 2015 na hindi nakasakay dahil may dialysis, may makukuha ba sa OWA? Magpadala ka ng email sa OWA. O kaya pagkatapos ito ma-lift na itong enhanced community quarantine, bumunta ka sa OWA, magtanong kayo doon. Boss, tulungan mo kami makauwi sa Pinas. Nasa Dubai kami, Saudi Arabia. Binibigay ko naman sa inyo yung email ng OWA. Okay, ibibigay ko rin sa inyo ngayon yung email ng OWA. Ang email ng OWA ay Echo Alpha Sierra Oscar Alpha 4 at gmail.com. Mag-email kayo doon sa OWA. Sabihin ninyo kalagayan ninyo na paano yan ang nangyari sa inyo. Ilan kayo dyan para masundo kayo at mapauwi kayo. At pagdating sa airport, masusundo kayo. Meron pa kong i-post. Mamaya, biruin mo, may mga OFW, land base, na nakauwi. Aba,
nang dumating sila dito. Diniretso sila sa Batangas sa isang resort. Ang ganda-ganda daw, may libre pa, may food packs at binisita pa sila ni Deputy Administrator Mocha Oson. Parang bonus daw. Biruin mo yan, oh. Yan, ito galing kay Nico Bautista. Paalis kami, sir. Sana noong March 18, kaso hindi natuloy, gawa ng COVID-19. Dapat mabigyan po sana kami. Dapat nga mabigyan, kaya nga kinakalampag natin itong uwa. Ito naman kay Ronald Escobia. Sir, sa Amosop, may mapapala ba tayo? Ito, no, ang UFS ay kagaya rin ng Amosop, no? Kagaya rin ng Amosop, isa ring union. Ngunit, ang kaibahan ng UFS, ang UFS, hindi kami humihingi ng Union Diyos at iba pang mga ek-ek dyan na hahawakan namin ang pera. Hindi kami humahawak ng pera, hindi kami humingi ng pera sa mga marino. Alam niyo yan na kahit 5 duling, hindi kami humingi sa inyo. Kayo ang nagbigay ng pera sa Amosop ninyo yung binigay, doon kayo magtanong. Kasi kung ako magtatanong din sa Amosop na, hoy, paano ba itong pera ni Pedro Talpulano? Sasabihin ng Amosop, kaninong pera ba yan? Kay Pedro. Bakit nakikialam ka? Kanino ba niya binigay? Sa amin. Kaming dalawang mag-uusap. Bakit ka nakikialam? Hindi mo naman pera yan. Masupal pa lang ako, di ba? Okay. Galing kay Car Ermal. Hello, sir. Paano po yung mga medical certificate namin? May extend po kaya yung validity nito? Hindi may extend ang validity ng medical certificate. Kasi, kahit ako ang nasa manning agency, hindi ko malalaman kung anong nangyari sa loob ng 2 buwan o sa loob ng 3 buwan na hindi ka mapasakay. Nung hindi ka mapasakay, hindi natin malaman na nakasakit ka o maaring na-disgrasya ka. Kaya, hindi yan maaring i-extend. Kung ako man na nasa manning agency, ipagkuha kita ulit ng medical. Okay. Dapat, sir, bigyan kami ng uwa ng ay kaya nga sabi ko sa inyo, mananawagan kayo sa presidente. Kung 50,000, 50,000 kayo ng mga marino ang mananawagan sa presidente, kakalampagin ng Malacanang ang uwa. Bakit pinabayaan ninyo itong mga marino? Huwag nyo akong pabayaan na ako lang ang mag-iisa ang palaging nagreklamo, kasi ang sasabihin naman ng uwa, sino nagreklamo? Si Nelson Ramirez? Si Nelson Ramirez? Wala yan. Siya ang palagi nagreklamo. Yung mga marino, hindi naman nagreklamo. Okay. Galing kay Manok Silong Gimyard. Good morning, sir. Na-fill up ako ng form noon sa Dole Akap, sir. Approve naman sila. Tas ang email sila ng email ko until now wala naman. Tumawag nga taga-uwa. Tawagan ninyo ng tawagan. Iparating nyo sa presidente. Iparating nga ninyo sa presidente. Huwag lang dito. Yan ang problema sa ating mga marino. Facebook warrior tayo. Kaya iparating ninyo sa presidente. Paano kayo mag-email sa presidente? Presidential Complaint Center, PCC. PCC, Papa Charlie, at malacanang.gov.ph. At meron pang isa, MRO, at malacanang.gov.ph. Sabihin ninyo sa presidente, kung 50,000 ka mga marino ang magrereklamo, kakalampagin ng Malacanang ang uwa. Hindi yung si Nelson Ramirez lang pababayaan ninyo. Hindi si Nelson Ramirez lang. Malacanang, diretso na ninyo kung ayaw kayo sagutin ng uwa. Tingnan ninyo. Kumuha tayo nagpadala tayo ng media dito. Bigla nilang binawi yung statement nila, Sir, November pa ako nakauwi, tapos lumipat ako ng ibang agency. 5 months na po yung tambay. Tapos po yung requirement ng uwa, COA, hindi pa po kasi nakapirma ng kontrata. Pasok kaya ako. Kaya nga ang sinasabi ko, hindi na nga pahirapan dapat ng uwa ang mga requirements. Tama na makita na OFW ka o marino ka, sumakay ka na, contributor ka na ng uwa, yun na, wala na yung ticket, mga ticket, kung ano-ano pang ek-ek, wala. Dapat, kaya nga, yun ang isulat ninyo sa ating presidente.
Paano nyo i-address? Oh. His Excelente President Rodrigo Duterte. Okay. Tapos, PCC at malacanang.gov.ph. Yun. Oh, okay? Okay. Ulit-ulit ko sasabihin ito. Sir, November pa po ako natapos, lumipat ako ng ibang barko agency. Oh, sige. Ay, yun na nga. Pasok dapat. Kaya nga, mag-email kayo sa ating presidente. Oh. Ay, nako, sabihin mo, no? Sabihin mo na nag-email kay Dominic Mahait, nag-email na sa Malacanang. Hindi po na kung nag-email kayo sa Malacanang ay makakatanggap kayo kaagad ng reply. Hindi po ganyan. Pero kung mag-email sa Malacanang sabay-sabay ang 50,000, palagay ko may action kaagad yung Malacanang. O kahit 2,000 lang may action kaagad ang Malacanang. Ang isagot nila dyan sa iyo, ganito, papadalahan ka nila rin ng sulat. Kagaya ko, saan yung sulat ko galing Malacanang? Saan yun? Nagreklamo ka tungkol sa Marina, no? Kung nagreklamo ka, saan yung sulat ko galing sa Malacanang? Nagreklamo ka sa Marina, no? Ang Malacanang gagawa ng aksyon. Susulatan nila ang Marina na bakit itong may reklamo dito, si Engineer Nelson Ramirez, sagutin ninyo kung ano masasagot nyo. Kailangan nilang sumagot yan sapagat kung hindi sila sasagot, no? Ayan, makita ninyo, oh. Sumasagot naman ang Malacanang, Office of the President. Yan, Malacanang, official seal. At ito ang sagot nila sa sulat ko sa kanila. Ayan. Oo, makita mo, makita mo yan. Attorney Kim Raisa, OO, Assistant Secretary. Ayan. Klaro yan, may Malacanang nga yan, Office of the President. Yan. Sasagot yan. Pero huwag nyo asahan na sasagot ka agad. Sa libo-libong email na meron sila, hindi basta-basta na makasagot ka agad. Ito naman kay Ahikar Villafranca, Sir, pwede nyo po bang ma-post maya-maya anong email ng Malacanang or yung sulat nyo sa Malacanang para may idea kami pag paano magsulat sa kanila. Okay, gagawa ako ng sample na gagawin natin Tagalog na simple lang, no? Simple lang. Tapos i-post ko rin yung email ng Malacanang, no? At saka email ng okay. Evany Morin Iglesias Castillo. Salot sa iyo, sir. Okay. Okay, basahin naman natin itong kay Edgar Morales. Malules. Tanong lang po, bakit nasa abroad at nagakontrata ang priority ng UWA? Sumusunod naman yan. Bakit hindi sila yun na nga tinatanong ko. Kaya nga nagtawag ako ng media at kaya nga tayo pinuntahan dito kahapon ni Zen Hernandez ng ABS-CBN, no? ABS-CBN upang ihayag natin at magtawag pa ako ng ibang media para kalampagin itong UWA. At kung may problema sa Marina, ganun ang gawin natin. Papuntahin natin sila dito sa opisina ko at isiwalat natin. Isisiwalat ko sa lahat ng mga media itong nangyayari sa mga Marino at ano ang aksyon ang ginagawa ng UWA. Ang tanong naman ni Jet Weaver, paano yung nasa probinsya, sir, na inabutan ng lockdown? May makukuha din kayo kung inabutan kayo ng lockdown na nasa probinsya kayo. Mag-file kayo ng Dole AKAP, no? Sa Dole AKAP program na sabihin nyo inabutan kayo. Gumawa kayo ng undertaking na talagang wala na kayong pera, inabutan kayo doon sa probinsya. Doon sa regional office kayo mag-file. Kung saan region kayo, tingnan ninyo kung anong email dyan, puntahan nyo yung site na yan, doon kayo magsumulat, no? Okay. Pero uulitin ko, yung email address ng UWA,
at saka ng Malacanang mamaya. Dominic Mahait, salamat sa paliwanag, sir. Nagpaplano po kami na pumunta sa UWA ngayon, sir, para mag-inquire sa assistant personnel na po namin pupuntahan. Magandang idea po kaya yan, sir. Sige, puntahan ninyo. Pero alam ko na skeleton niyo yung crew nila doon. At pagkatapos ninyo pumunta doon sa UWA, no, ipaalam ninyo sa akin kung ano ang treatment na ginawa nila sa inyo. Ano nangyayari. Okay. Ito naman ang sinabi ni Yorgo Sep. Sir, paano naman kami mga marino na nandito sa mga province Bacolod City? Since last year pa kami nakauwi, hindi naman kami kasama sa ayuda ng UWA. Kahit sa SAP na yan, dahil OFW daw, pati sa Middle East class, hindi na rin kami qualified. Dapat qualified kayo kapag contributor kayo ng UWA. Kaya nga sinasabi ko, hindi lang dapat yung pera na 1.8 billion na nakuha nila sa gobyerno. Ito na ang panahon na gamitin ang pundo ng UWA sapagkat 18 to 19 billion na yung pera na yan sa UWA. Ha? Oh. Sir, relax muna. Saan yung suspender natin? Hindi na tayo nasususpender. Kaya nga lang ako nagsuot ng damit. Kasi nandito tayo sa video. Naka-t-shirt lang ako. Normally dito. Para hayahay. No? Para hayahay. Ibani Morin Iglesia Castillo. Ako po, sir, medical report. Napapasa na lang po ako ng requirements na hinihingi nila sa katapusan ng February. Nag-antay lang daw po ang 45 days. Okay, kung medically repatriated ka, may makukuha ka. Depende yan kung gaano ka katagal sa hospital, makukuha mo yung basic salary mo dyan. At kung gusto mo mag-file ng kaso, bago ka pumunta sa abogado, dito ka sa akin, tuturuan kita kung paano mo gagawin. Tristram Apurado is watching. Ivani Morin Iglesias Castillo, last year pa po ako na medical, sir, report. Okay, last year pa, sige lang, pumunta ka dito after the lifting of the COVID-19. Ito, Sergio Mark. Sir, kami mga new hire. Complete documents. Wait na lang po sa line-up. Kung newly hired pa kayo at hindi pa kayo contributor ng UWA, hindi kayo qualified. Hindi kayo qualified dito. Kasi dapat ang akin, yung mga nag-contribute na sa UWA fund. Kasi yung UWA fund na yan, hindi yan pera ng gobyerno. Pera yan ng mga OFW, land-based at saka sea-based. Okay? Manuel Custodio, papaano yung papeles namin na submit na sa manning agency? Nasagot ko na yan kanina, hintayin ninyo kasi maaaring manning agency ninyo ay sarado, wala naman kayo makakausap doon kahit na napupuntahan ninyo yung opisina. So, tawagan nyo muna kung pwede ninyo makuha, pwede ninyo ma-photocopy para masubmit ninyo sa OWA. Pero kung wala namang tao ang inyong opisina, security guard lang nandoon, iwan ko kung paano, kung makukuha ba ninyo yung inyong papeles. Okay? Okay. Kay Chief Mate Lorenzana, lahat po ba ng marino makakuha ng ayuda? Dapat lang lahat ng mga marino. Lahat ng marino na contributor ng OWA ay makakuha. Kaya nga, ang hinahabol natin, hindi lang itong Dole AKAP programa. Kasi pera ng gobyerno yan. Ang hinahabol natin yung pera ng OFW. Ha? Yung pera ng OFW, marino at saka land-based na nandyan ngayon sa OWA. Sila lang ang treasurer natin, yung OWA. Ito na ang panahon na ibigay nila ng assistance, bigyan nila ng assistance ang mga marino na contributor dyan. Kaya palagi natin pinananawagan yan. At kaya nga sinasabi ko sa inyo na ako, hindi pa ako nagatikim ng kahit katiting man lang na benefit galing sa OWA. Pero lahat ng pinaglalaban ko ay para sa inyo. Kaya tulungan ninyo ako, no? Padala kayo ng email sa Malacanang na dapat kayong tulungan at gamitin ang pera ninyo na nandyan sa OWA. Si J. Andres, Sir Nelson, paano ang regional office kagaya nito sa Region 2? OWA,
ubos na daw ang pundo dito, kaya wait na lang daw kayo. Hindi naman galing sa kanila yung pundo eh. Pundo yan, galing sa gobyerno. National fund yan. Kaya huwag nila sabihin na ubos na yung pundo nila. Hindi yung pundo nila dyan sa region ang pinag-uusapan natin. Ha? Isulat mo sa padala ka ng email sa Malacanang na sinabi ng regional office ninyo na wala ng pundo. Hindi yan pinag-uusapan natin, yung pundo na galing sa kanila. Hindi yan, galing sa kanila yung pundo na yan. National coffer yan, galing yan sa gobyerno. Ha? Kay Martin Benedict, Sinday Diego, good DM sir, sana marinig na gobyerno na payagan ng mga marinong makaalis, lalo na may line-up na po sakali magdesisyon about lockdown. Magandang tanong yan. Sana papayagan. Alright. Kagaya ng classmate ng anak ko. Noong araw na yon, may biyahe papuntang Japan. Nakasakay siya ng eroplano. Kinabukasan, wala ng biyahe. Pero pagdating ng Japan, 14 dias siya, naka-quarantine doon. Yung barko niya, umalis na. Anong mangyayari? Sa sunod na puerto, hahabol siya. Pagdating sa sunod na puerto, i-quarantine na naman siya ng 14 dias. Alis na naman yung barko niya, hahabol naman sa sunod na puerto. Huwag mong gayahin na ganyan. Magkalit-silitsi ang buhay mo. Well, tuloy-tuloy naman ang sweldo mo. Pero, pag-iisipan muna natin yan. Kasi unang-una, halimbawa, papuntang Japan, wala namang aeroplano papunta doon ngayon. Sa Singapore, palagay ko, wala na rin aeroplano. Hindi na rin sila, sarado na rin yung, nila, yung airport nila. Saan ka nga mag-join? Paano kung doon sa lugar na yun, pagdating mo, quarantine ka. Tapos yung barko mo, aalis. Tapos habulin mo sunod puerto. Kaya yung mga tinatanong nyo, pag-isipan nyo muna kung anong consequences, anong mangyayari. Kasali ba yung may line-up? Sir, sana magkaisa po yung lahat ng mga money agency na ipaabot sa OWA. Na nga ang problema rin sa kanila, ang lalaki na, may mga pera sila, ang lalaking grupo nila, medyo mahina din yung bayag nila, maliit lang siguro yung bayag nila, maliit. O kaya isa lang yung bayag nila, no? Hindi kumpletong dalawa, kaya medyo may problema na kung iparating nila sa OWA, sila pang tinatakot. Kasi ang money agency, under yan sa POA, under sila ng gobyerno. Baka tanggalan sila ng lisensya kung lalaban sila sa OWA, kaya natatakot sila, no? Natakot sila. Pero kung ako ang babanggain nila, wala naman akong pera sa bangko, babanggain nila ang UFS. Wala naman pera ang UFS. Anong makukuha nila? Kaya nga binangga ko si Regis Sumero, dinimanda niya ako ng 400 million. Saan ba naman ako kukuha ng 400 million? Wala nga 5,000 yung pera ko sa bangko. Bahala na kayo kung babangga kayo sa akin. Okay. Sino ba mag-decide sa OWA? Ang mag-decide sa OWA, of course, pinaka-chairman ng board ng OWA ay ang Secretary Bilyo. Of course, with the recommendation ng OWA administrator na si Attorney Hans Kakdak. Si Sep Yorgo, Sir, morning, watching from Bacolod. As lang po kami, nasa province, taga-tambay since last year, pa August. Kaya nga ang papaulit-ulit ko itong sinabi, kung nakikinig kayo, dapat nga lahat na nag-contribute sa OWA ay mabigyan ng assistance ngayon. At yung pera na yan ay hindi yan hingiin sa gobyerno, hindi yan kailangan ng hearing sa Kongreso at sa Senate dahil pera yan ng OFW, sea-based at saka land-based. Okay? Yan. Kay Dan Galanza, dapat po sana sir, pati yung wala pang line-up at mabigyan ng ayuda. Ang sabi ko, lahat ng nag-contribute na sa OWA ay dapat qualified dito. At dapat
luagan nila yung requirements. Ang requirement lang ay si book, tapos ipapakita lang doon na contributor ka ng UWA. That is enough. Ha? At mapatunayan mo na talagang naghihirap ka. Papaano naman kung hihingi ka pa, makisaw-saw ka pa sa 10,000, kung ikaw naman ay marino na nakatira sa may magandang kondo, may negosyo, may lupain, huwag ka na makisaw-saw dito. Di ba? Huwag ka naman makisaw-saw dito. Kay Ronel Estipular, good morning sir. Tanong ko lang about sa salary po namin. Kasi po nabinta na yung barko namin na dineliver po namin dito sa China. Almost 1 month na po kami dito sa China dahil wala po makuhang direct flight. Alright. Kung hindi pa natapos ang kontrata ninyo, meron kayong 2 buwan. Meron kayong matatanggap na 2 buwan, no? Kung dahil hindi natapos ang kontrata, no? Meron kayong 2 buwan diyan. At ngayon nga na hindi kayo magkababa, tuloy-tuloy pa rin ang sahod niyo. O kung wala kayong trabaho, naka-standby lang kayo, wala kayong overtime, di wala kayong overtime. Pero at least tuloy-tuloy dapat ang sweldo ninyo. Sir, wala pa kami nakukuha, paalis na. Kaya nga, ang sabi ko, tuloy-tuloy ninyong panawagan ninyo. Mag-email kayo. Mamaya, i-post ko yung email address sa Malacanang. Kalampagin natin ang kalampagin. Kung may 50 mil ka mga marino magpadala ng mensahe sa Malacanang, tiyak na mayayanig yung UWA. Oh. Nag-file ng crew nila sa UWA to avail assistance as seafarers. Seaman's employer. Salamat po. Hindi ba posible na i-mandate ng government na manning agency na lang individual kasi yung mga hinihingi ninyo. Kaya hindi pwede na manning agency ang mag-file para sa inyo. Pangalawa, maraming mga manning agency ngayon, nasarado sila. Sarado sila. Wala silang opisina. Paano nila magagawa yan? Oh, yeah. Walang tao yung mga manning agency, kaya huwag muna nating asahan ngayon ang mga manning agency. Kay Teo Paho Buntoy, sir, mayroon bang Mercy flight going sa Butuan City? Ito nga ang sinasabi natin. Ito ang hindi napaghandaan ng UWA. Kaya sinasabi ko, maraming klaseng mga marino, no? Na stranded. Merong stranded na may kontrata na. May stranded na walang kontrata. May stranded na pauwi na sana pero naabutan ng lockdown. Ngayon, may stranded naman na nakatapos na ng quarantine nila dito na gustong umuwi. Anong gagawin ngayon? Now, ito nga ang suggestion ko sa OWA. Sila ang dapat gumawa ng survey kung ilan ang mga marino na nandito sa Greater Manila area, no? Na uuwi sa probinsya. Yung mga taga Cebu, ilan yan sila? Ilan yung taga Negros? Ilan yung taga Mindanao? Isang barko lang yan. Halimbawa, yung barko na yan, capacity 2,000, 1,000 nang dadalhin nila para ma-maintain yung social distancing. Now, kung unang ibababa sa Cebu, ibababa sa Cebu. Yung bababa sa Bohol, ibababa sa Bohol. Ibababa sa Dumaguete, ibababa sa Dumaguete. Bababa sa Mindanao, ibababa sa Mindanao. Dapat gumawa na ng survey ngayon ang UWA dyan. At sana kasama ang Marina na gumawa ng survey sa mga marinong yan. Ito, kay Ronel Allen Estipular, salamat po sir. Sa last question na lang po sir. Kasi po, nakababa na po kami sa barko. Kasalukuyan po, naka-hotel po kami. Almost 1 month na po. Tuloy-tuloy pa din ang salary po namin kung basic lang. Now, kung nakababa na kayo, no, depende yan. Kung hindi tapos ang kontrata ninyo, meron kayong 2 months na makukuha na basic salary. Pero kung tapos naman kayo ng kontrata, wala na rin kayong makukuha na salary. Kung hindi tapos lang, ulitin ko, kung hindi tapos, meron kayong makukuha ng 2 buwan. Pero kung tapos yung kontrata nyo,
wala na kayong makukuha. Okay? Dito, papaano kami magkaka-file online na hanap ang loss of employment na hindi nga ako makakuha dahil sarado opisina. Napaliwanag ko na to, no? Na yung sarado ang opisina ninyo. Kaya nga, tawagan ninyo kung may tao ba doon, kung pwede ba makakuha. Kung wala, maghantayin na lang talaga kayo na ma-lift ang enhanced community quarantine, no? Okay. Ronald Z. Nueva Ecija, good day, sir. Kasali din po ba ang mga medical na pero di pa nag-assign ng contract? Ang sinasabi ko paulit-ulit ito na dapat lahat ng mga marino na nakabayad na may contribution na sa UWA dapat makakuha nitong dole akap. Kung maubos sa yung dole akap, yung pundo natin sa UWA ay dapat gamitin na. Panahon na gamitin na. Dapat mag-usap-usap sila, no, sa mga Board of Trustees ng board, no, ng UWA, tawagan nila yan. At saka yung mga meron tayong mga marino, meron tayong Board of Trustees. Yung isa si Felix Berto, no, Ribostes, at yung isa si Captain Manuel Regio. Now, itong dalawa, nagtataka ako, bakit hindi ko nito narinig, bakit ito parang mga pipi na kumuko. At least, kahit na paano may per diem naman sila, kada buwan, galing sa UWA, mahiya naman kayo, tanggap kayo ng per diem, tapos mga pipi pala kayo, ha? Dapat sila ang nagpapalo up yan. Sila ang boses natin dapat yan sa UWA. Pero hindi sila napaparinig, hindi sila napaparamdam. Ito hinahayaan nila itong Nelson Ramirez, ha? Edgardo Flores, late na yung survey na yan, nag-suffer na ang mga marino. It's better late than never. Dapat kailangan gumawa na sila ng hakbang kasi marami pang marino ang darating. Paano nila ma-decongest yung mga hotel? Paano nila ma-decongest yung mga hotel? Dapat ma-decongest nila mga hotel, mapauwi na yung iba na tapos na ang quarantine dahil may darating na naman dito. May 5 barko ng Princess Cruises na darating. Mga 2,000 yan na darating dito. Saan na naman ilalagay yan? Mabuti kung land-based kayo. Kasi may nakita ako dito. Ito nga, Ito pakita ko sa inyo. Yan. Basahin ko. Thankful to the Almighty Father of OFWs were clothed with His powerful protection and have arrived here safely the other night. They were brought to the next day to a resort club in Batangas for the mandatory 14-day facility quarantine relative to IATF Resolution Number 23. The resort's room and facilities are desert, packed meals are available, and sceneries are just relaxing. Thanks to the Philippine Coast Guard for assisting. Thanks for other government agencies in the sub-task group of the IATF and especially Team OWA for the transport and accommodation arrangement. The surprise visit from OWA DA Mocha was a bonus. Wow! Kita mo, kapag ka land-based, dadalhin ka pa sa Batangas, sa resort ka titira, at dadalawin ka pa ni Deputy Administrator ng UWA, Mocha Oson, bonus pa. Biruin mo yan. Ngayon, gawin natin ito, baliktarin natin ito. Dapat tayo mga marino ang dadalhin doon. Paano mangyari yan? Bumbahin ninyo ng bumbahin ng email ang Malacanang na tayo ay pinababayaan ng UWA. Bumbahin ninyo ng bumbahin. Huwag yung si Nelson Ramirez lang ang pababayaan ninyo. Kasi sasabihin na naman nila, yan si Nelson Ramirez, siya lang mabunganga, siya lang narireklamo, hindi naman marino yan. Yung mga marino na kasalukuyan sumasakay ngayon, tahimik, natutuwa sa amin. Nagpapasalamat sa ginawa namin. Di ba? Kaya kung ano man mangyayari sa inyo, kasalanan ninyo yan sapagkat matatapang lang kayo sa Facebook. Okay? Okay. Ito naman kay Borbor.
Sir, good morning. Pwede po ba makuha yung ayuda? Yun na nga sinasabi ko, kahit na 2017 ka ba nakauwi, basta nag-contributor ka ng UWA, ay dapat qualified ka sa assistance ng UWA. Dapat ang pera ninyo sa UWA ang gagamitin. Hindi na yung nakuha nila na galing sa gobyerno na inaprubahan ng Kongreso at Senado. Alright? Ito naman ang sinabi ni Enrico Herones Francisco, bakit temporary stop online? Hindi na nila na-stop. Pinatuloy na nila. Pwede po ba makakuha OWA kung January pa bumaba? Dapat nga, pwede lahat. Kay Gerard Rizardo, kindly suggest po kung pwede i-separate ang Marino. Matagal ko na sinasuggest ito. Dapat i-separate ang pera ng sea base sa land base. Kasi biruin mo, ang dami-dami nilang mga illegal na nagtatrabaho doon sa Middle East. Mga 5,000 pinauuwi. Ay pera yan ang UWA ang ginagastos papunta dito. Kasama na yung pera natin doon. Tayo wala naman tayong problema. Wala tayong ganyang problema na libo-libo yung mga umuwi na mga illegal na pinauwi dahil sa illegal nga Ha? Alright, Henry Edgar Banluta is watching. Now, ang gusto ko, kahit araw-araw hindi ako magsasawa, okay, gawin natin araw-araw ito. Pero dapat panoorin kayo, panoorin ninyo ako para malaman ninyo kung ano ang gusto ninyong itanong, kasi nandito sa akin ang kasagutan. Kung magkaisa tayo, ngayon gagamit na ako ng kung, kasi hindi nga mangyayari na yung ang gusto ninyo na ako lang palagi. Noong kahirapan ng pagkuha ninyo ng Seaman's Book, sumama ba kayo sa akin sa mga kilos protesta na ginawa ko? Kasi 3 beses nangyari yan. Yung unang panahon ng 1994, of October, nung nilipat sa Marina ang pag-issue ng Seaman's Book, 5 taon ako gumawa ng kilos protesta. Nangyari naman uli sa kapanahonan ni Bautista na delay na naman yung issuance sa Seaman's Book, delay na naman issuance sa Seaman's Book. Nagrally na naman ako ulit doon. Wala naman kayo doon. Wala naman kayo doon. Panahon ni Mejia, nangyari na naman ulit. Nagrally na naman ako ulit. Wala na naman kayo doon. Palagi lang kayong tumatanggap ng grasya. Tumatanggap kayo ng grasya na nahulog na lang galing sa langit. Galing sa langit. Na hindi kayo kasama sa aking pagkikibaka. Ngunit patuloy akong gumagawa dito. Galing kay Captain Flores, isang EB katapat ng 3 land base sa dollar na kinikita at pinapadala sa PI. Pero wala tayong recognition. Mangyayari nga yung recognition kapag lahat na tayo, yung mga marino natin ay natuto ng sumulat sa Malacanang. Na ipakilala natin na tayo mga marino, mas nakakaangat tayo ang ating kaalaman kaysa mga taga-land base. At marunong tayo magreklamo. Hindi yung matatapang lang tayo hanggang Facebook, ay anak ng kamuti. Hanggang ngayon ba naman, ito, panahon na, 25 years na ako nagkikipaglaban sa inyo, mga marino. Kaya dapat, ito na rin ang panahon na matuto kayong tumindig. Kasi gusto ko na sana magretiro. Yung iba, parang gusto pa nila, nasamahan ko pa sila, samahan ng agency nila para makakuha ng papeles nila. Hindi nga ako makababa dito kasi senior na ako. Di ba ang 60 years old, senior. O sa golf, ang 65, super senior. 70 na ako. 70 na ako. Di super senior na ako. Hindi nga ako papayagan na makalabas. Kung makalabas na sana ako, sasamahan ko kayo na pumunta sa money agency ninyo at kukunin yung mga papeles ninyo at ako pa mismo pipirma sa application ninyo kung hindi kayo marunong pumirma. Pero dapat matuto na rin kayo pumirma. Okay? Matuto na rin kayo.
nabasa ko na ang inyong mga tanong at sinagot ko na rin ang inyong mga tanong. Kaya yung iba dyan, paiba-iba ang yung tanong ninyo, sasagutin ko man sa Facebook, biruin mo ninyo, 14 hanggang 16 oras ako sa Facebook. Gusto ko sanang bigyan naman ng oras kahit konti yung mga apo ko, pero wala akong panahon. Wala akong panahon. Ang kaligayahan lang ng lolo, makalaro yung kanyang mga apo. Hindi ko na rin makita yung mga apo ko kasi bawal nga lumabas. Pero simula noong 1994, mas binigyan ko kayo ng mahabang panahon kasi pamilya ko. Kaya sana pakinggan ninyo ako sa aking mga sinasabi dahil may matutuhan kayo dito. Okay? May sinasabi dito si President Villaver Espino. Tama po. Dapat may unity. In unity, there is strength. In unity, there is strength. United we stand, divided we fall. Kung hati-hati tayo, babagsak tayo. Pero kung magkaisa tayo, tatayo tayo. Okay? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ilan?